Halina tayo ay magpuri sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tutugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya dakilain, atin siyang sambahin. Ang buon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. In today's gospel, Jesus calls his disciples the salt of the earth and the light of the world. By these images, Jesus points to our dignity as well as our mission. As salt, we are to give taste and meaning to life and preserve it from the destructive influence of sin. And as light, we have to reflect God's goodness and truth to others. Let us ask for this grace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, and what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa lusang itaasa, kayo sa lumay kapayapaan. Pinupuri ka, ibinagdamag, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na ng Diyos, poder ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us bow our head and let us pray. Keep your family safe, O Lord, with unfailing care, that relying solely on the hope of heavenly grace, they may be defended always by your protection. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
On the first reading, by practicing works of justice and helping the oppressed and the afflicted, God's people can be the light that breaks forth like the dawn. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, share your bread with the hungry, shelter the oppressed and the homeless, clothe the naked when you see them, and do not turn your back on your own. Then your light shall break forth like the dawn, and your wound shall quickly be healed. Your vindication shall go before you, and the glory of the Lord shall be your rear guard. Then you shall call, and the Lord will answer. You shall cry for help, and he will say, here I am. If you remove from your midst oppression, false accusation, and malicious speech, if you bestow your bread on the hungry and satisfy the afflicted, then light shall rise for you in the darkness, and the gloom shall become for you like midday. The word of the Lord. Thanks be to God. The just man is a light in darkness to the upright. The just man is a light in darkness to the upright. Light shines through the darkness for the upright. He is gracious and merciful and just. Well for the man who is gracious and lends, who conducts his affairs with justice. The just man is a light in darkness to the upright. He shall never be moved. The just one shall be in everlasting remembrance. An evil report he shall not fear. His heart is firm, trusting in the Lord. The just man is a light in darkness to the upright. His heart is steadfast. He shall not fear. Lavishly he gives to the poor. His justice shall endure forever. His horn shall be exalted in glory. The just man is a light in darkness to the upright. On the second reading, Paul reminds us that the cross of Jesus is the power of God. The cross may be foolishness to the wise of this world, but to those who believe, it stands for salvation made possible by Christ, suffering, and death. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. When I came to you, brothers and sisters, proclaiming the mystery of God, I did not come with sublimity of words or of wisdom, for I resolved to know nothing while I was with you, except Jesus Christ and Him crucified. I came to you in wickedness and fear and much trembling, and my message and my proclamation were not with persuasive words of wisdom, but with a demonstration of spirit and power, so that your faith might rest not on human wisdom, but on the power of God. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sinabi ni Yesu Kristo, ako ang ilaw ng mundo at bahay ng alagad ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah,
The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a bushel basket. It is set on a lampstand, where it gives light to all in the house. Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat po sa sakripisyo para sa pamilya niyo at para sa bayan na rin na ito. Salamat din sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, pulis, sundalo, navy. Salamat po sa inyo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa sa mga dahilan kung bakit si Kristo ay napakagaling mangaral ay ang kanyang kakayanan na gumamit ng mga ordinaryong bagay, sitwasyon, pangyayari, especially during His time, para ang kanyang mensahe ay mas madaling maintindihan. Halimbawa na lang ngayon, sinabi-sabi sa atin ng ating Panginoon, tayong mga tagasunod niya, tayong mga sumasampalataya sa Kanya, ay asin at liwanag ng sanlibutan. Bagay na maintindihan lamang natin ang kahulugan kung lilimiin muna natin ng kaunti kung ano basic na gamit ng dalawang bagay na yan. Basically, ang asin, bukod sa pampalasa, pampasarap ng pagkain, ito'y nakapag-preserve man ng pagkain. During those times, walang refrigerator. Ang mga pagkain, madaling mabulok, may bakterya. Ang asin, ang pinapahid, lalo na sa karne, para hindi agad mabulok. Alam din naman natin, obviously, ang gamit ng liwanag, ng lampara. Nagbibigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Now, nang sabihin ng Panginoon na tayo'y mga asin at liwanag ng sanlibutan, in effect, sinasabi na ng Diyos na si Jesus noon pa man na ang mundo ay nagiging biktima na ng maraming bakterya at binabalot na ng kadiliman ng kasalanan. Noon pa man. At tayo, ang kanyang disinfectant, ang kanyang light o ang sagot niya sa patuloy na pagkabulok at pagkadilim ng mundo na ating kinakalawa. Ang tanong, paano natin itinitake yan? Anong dating sa inyo yan? Ikaw ang pangontra ko sa patuloy na pagkabulok at pagdilim ng mundong ito. Paano natin tinitake ito? Parang wala lang? O parang hindi nyo ganong nagigets o naintindihan? Sige, tulungan ko kayo. Isipin po natin ang mundo ngayon. Okay ba? Ayos ba? Mabuti ba? Mag-focus na lang tayo sa mga recent na kaganapan. Mga few weeks ago, tinanong, if I'm not mistaken, sa Senado, sa Amerika, ang babaeng ito.
Ang tanong sa kanya, can men get pregnant? Pwede bang mabuntis ang mga lalaki? Hindi makasagot. At hindi niya talaga sinagot. Doktor yan. Aba yan. Kainis yan. Sabi pa niya, bago yung tanong sa kanya, sabi niya sa isang senador, science and evidence should control and not politics. So, ang ginawa ng senador, binak to you sa kanya. Sabi mo, di ba? Science and evidence should control and not politics. Okay, ito ngayon. Napakadaling sagutin ito. At kayang-kayang patunayan ng science at ebidensya ito. Ba't di mo masagat? Alam ninyo, yan ang mundo na meron tayo. Di ba dito, may mga celebrity na pinipilit nilang i-address sila bilang babae? Nakakabuisit yung ABS-CBN eh. In-address yung isa. Hair! Lalaki yan! Anong hair? Pati kayo, media, nadadamay na sa kahibangan na yan. Don't get it wrong. Lagi kong sinasabi, may mga kamag-anak ako, may mga kaibigan ako na miyembro ng LGBT. Alam nila, ramdam nila yung respeto ko sa kanila. Pero ibang usapan, kung pipilitin niyo ako, i-address ko kayo, at maniwala akong babae kayo, alam ko lalaki kayo eh. Kung gusto niyo i-respeto kayo, respetuhin niyo rin naman ako. Eh kapag sinabi kong babae kayo, eh di hindi ko nire-respeto. Kukuti ko. At pananampalataya ko. Come on, hindi natin paguluhin. Pwede namang magrespetuhan, pero wala namang balahuraan. Kailangan. O, dito na lang sa atin. Yung mga latest na balita, di ba? Puro patayan. Pinatay yung mag-ina dahil sa pera. Bata, babalutin mo ng plastic habang buhay pa. Ano ka? Yung balita rin tungkol sa pulis na pinatay. Tapos siniksik sa septic tank. Kasama na siyempre ang hindi mamatay-matay na issue ng flood control, issue ng katiwalian, issue ng pamumulitika. Hindi makausad-usad ang bansang ito. Issue ng kahirapan. Ito ngayon, sinasabi ngayon sa atin ng Panginoon, Father Fidel, Cynthia, June, Reden, kayo ang asin at liwanag ko sa mundong ito, sa bansa ninyo. Ikaw, lahat tayo ito, ha? How are we taking this? Ano dating? Ina-accept niyo ba yung challenge? O parang sinasabi ninyo, parang may mali. Sino nagkamali? Siya? Siya ba nagkamali? Sinasabi niyang diretso sa atin ngayon, you are the light of the world. You are the salt of this earth. Anong iniisip ninyo? Dapat sabihin ni Kristo ito sa mga presidente, sa mga prime ministers, sa mga vice president, sa mga senador, sa mga sikat, sa mga makapangyarihan, sa mga may impluwensya sa lipunan. At bago niya sa atin sabihin, at bago natin i-take, dapat big time muna tayo, dapat maganda muna ang sitwasyon natin. Ganun ba ang iniisip ninyo? Ali. Sipin ninyo, ha? Sabi ng Panginoon, you are the salt of the earth, you are the light of the world. Hindi niya sinabing, you can be the light of the world. Strive lang. Go, go, go lang. Mag-aral kang mabuti. Magpayaman ka. Magpasikat ka. Magkaroon ka ng magandang platform. And you can be the salt of the earth, the light of the world. No!
Sinabi niya agad, this is your identity. Before the instruction, before the mission, identity muna. As sons and daughters of God, as followers of Jesus, you are the light of the world. You are the salt of the earth. At hindi niya sasabihin ito kung walang power o kakayanang binibigay si Kristo. Hindi tanga si Kristo. Hindi niya sabihin, you are the light of the world, you are the... Ay, hindi, teka. Hindi pala ikaw kasama. Sila pala, hindi ikaw. Hindi ganon. Walang ganon. May kakayanan tayo. Maniwala kayo. Kamakailan nakakita ko ng post sa social media. Ayan. Shout out sa nag-post nito. Sorry. Nakalimutan ko kung sino. Ang istorya niya ganito. Binigyan niya ng 100 pesos yung gasoline attendant na yan. At ang sabi niya sa kanyang post, hindi dahil rich ako, kundi dahil may nakita ako. Ano yung nakita niya? Nakita niya, obviously, pagod ang itsura. Kitang-kita sa itsura yung buong hapon na nagtatrabaho. And yet, ito yung kanyang nakita. Nagpapatuloy pa rin siya. Yun yung una niyang nakita. So dito pa lang maglalaro ng isipan mo, nagpapatuloy siya. Perhaps, meron siyang binubuhay na pamilya. Perhaps, nag-iipon siya para lumaban ng patas sa iba upang maiangat ang antas ng buhay niya. Pero hindi lamang yun ang nakita ng nag-post. Ang nakita ng nag-post, hindi lamang si gasoline attendant, gasoline boy, ang nagpapatuloy sa buhay, nagpapatuloy siya sa buhay at pinagbubuti niya. Kahit pagod siya. Habang nagkakarga, sabi ng nag-post, nilinis niyang mabuti yung windshield ng aking sasakyan kahit di ko sinasabi. At siya pa ang nag-effort para makitang may discount pala ako na hindi ko alam. Siya nag-effort para aking magamit, para aking malaman. And that hit me. That hit me. Tinamaan ako doon, sabi nung nag-post. This guy is exhausted. Probably working since morning. Probably dealing with other stuff I will never know. But still, he went the extra mile. Still, he smiled at me. Still, he respected me. That hit me. Alam ko, naka-experience kayo ng gano'n. Na habang tinitingnan ninyo, yung nagbebenta ng balot, yung nagbebenta ng mga kama, nagbebenta ng... Alam ko, may experience kayong gano'n na iba to. Hindi mo niya mabigyan ng 100 pesos pinagdarasal niyo. Lord, sana maabot niya yung pangarap. Diba? Yung lumalaban ng patas. That's being salt. That's being light. Coming from a gasoline attendant. Kaya, meron tayong kakayanan. Meron. At hindi na tayo kinakailangan pang maghintay kasi meron na. At hindi rin tayo kinakailangan maghintay ng tamang pagkakataon sapagkat ang tamang pagkakataon ay laging ngayon kung saan tayo naroon. Tagal mong nakaupo, nangitian mo man lang ba yung katabi mo? Alam nyo, hindi lang natin ganong ma-appreciate yung pagiging salt and light natin of the world sa maraming kaparaanan. Una, dahil sa kasakiman. Ang lagi kasi natin katuwiran ano ba mapapala ko dyan? Kakapera ba ako dyan? Hindi ko natrabaho yan, hindi ko nasagutin yan. Bahala na pamahalaan dyan. Yung tayo-tayo lang, the most pamilya ko lang, yun ang sinasabi sa ating first reading Magbigay kayo sa mga mahihirap para magliwanag kayo, para makaramdam kayong liwanag kayo ng salibutan sa gitna ng kadiliman.
Ikalawa, hindi natin ma-appreciate ang ating pagiging salt and light of the world. Kasi, nagpapahawa tayo sa iba Sa pagiging makamundo ng iba, sa pagiging bastos ng iba, sa pagiging mahalay, sa pagiging makamundo ng iba, sa pangangatwiran ng iba. Okay na yan. Ginagawa naman ng marami. Normal na yan. Wala naman silang inargabyadong tao, wala silang tinatapakan. Hayaan natin sila. Ayan. Ganyan tayo. Hindi na tayo nagre-react. So nagiging parang asin tayo. Nawawala yung alat natin kasi nahaluan tayo ng iba. Hindi tumitingkad ang lasa. Hindi natin ma-appreciate ang pagiging salt and light of the world natin kasi ayaw nating maka-offend ng iba. Ganun talaga, makaka-offend tayo kahit maganda. Anak, may asawa na siya. Anak, nag-aaral ka. Anak, hindi lang siyang lalaki. Kayo po ba, kapag naglalagay kayo ng alcohol, disinfectant, pag naglagay kayo ng alcohol sa sugat nyo para disinfect ito, ano nagiging pakiramdam nyo? Sinasabi nyo ba, sarap, 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 sarap. Hindi, ouch, ganun, di ba? At kapag matagal na, lalim ng tulog ng asawa mo, madilim na madilim sa kwarto, pagbukas ka ng ilaw, mabubuisit yung asawa mo. Ano ba? Ano ba? Tanda, bukas ng ilaw! So ganun din. Ang may bakterya ng kasalanan, sanay na sa dilim ng kasalanan, masasaktan talaga. So tayo mag-a-adjust sa kanila. Sabi ko nga sa isang sermon ko, nagbukas ka ng ilaw, nakita mo may makalat, ang gagawin mo, papatayin mo yung ilaw. Ay, patayin na lang ng ilaw. Hindi, wawalisin mo yung kalat. Hindi tayo mag-a-adjust. Hindi lang natin ma-appreciate ang pagiging salt and light of the world natin sapagkat napapagod na tayo. Tapos wala pa tayo makitang resulta. Kaya feeling natin, nawawala ng ating alat. Feeling natin, nawawala ng ating sinag. Andap-andap. Huwag sana. Wag! 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 Si mahalaga ka. Alam niyo ba, ang asin dati, during the time of Jesus and even before Him, napapangbili. Kaya nga dyan nakuha yung salary, salt. Ginagawang pambili ang salt, salary. Kasi mahalagang pagkain Siyempre, obviously, wala pang kuryente, mahalaga ang lampara. Mahalaga ka. Nang sabihin ni Jesus, you are the light and salt of this world. Mahalaga ka. Sipin ninyo, nasasabi na natin, di ba? Ang sama-sama na ng mundo. Kung walang nagpapakabuting tao, mas masama ang mundo ngayon. Baka nga kung walang mabuting tao, wala na yung mundo ngayon. Natatandaan nyo sa Old Testament, Lord, lulupilin mo ba yung bayan kung may 5 mabuting tao? Sabi ng Panginoon, hindi. Kaya kung walang mga mabubuting tao, mas madilim yung mundo ngayon. Mas kurap ngayon. Kaya nga na-offend pa sa atin yung naninindigan para kay Kristo. Kinakastigo ang simbahan. Kung pwede lang sabihin ng simbahan, kung hindi kami naninindigan sa katotohanan, sunog na tayo. Sunog na tayo pare-pareho. Pinagdarasal namin kayo. Mahirap na sa pamilya mo? Ramdam mo na yung kagipitan? Ramdam mo na yung problema? Kapatid, mas magiging mahirap ang inyong pamilya kung wala ka. Mas magiging mahirap para sa asawa mo. Mas magiging mahirap para sa magulang mo. Mas magiging mahirap para sa anak mo kung hindi ka nagsisikap, kung hindi ka nagpapakabuti, kung hindi mo ina-observe ang problema na kung hindi ka gumagawa ng paraan, kung hindi ka nagdarasal, kung hindi ka umaasa
Kaya kapatid, ikaw ang sagot ng Diyos sa problema ng mundong ito at sa problema ng mundong ginagalawan mo. Sabi niya, you are the light. Hindi yung sinabing, let's wait for other lights. Diyan ka lang. Ikaw ang sagot niya sa problema ng mundong ito at sa problema ng pamilya mo. Sa Kanya nanggagaling ang alat mo. Sa Kanya nanggagaling ang sinag mo. Kaya, hindi yan mawawala. Napapagod ka lang, pero hindi mawawala ang alat at sinag mo. Dahil in the first place, hindi yan galing sa iyo. You did not strive for it. You did not work for it. You did not even apply for it. Lord, gawin mo akong salt. Gawin mo akong light of my family. No! Galing yun sa Kanya. Kaya napapagod ka lang. Hindi mawawala ang alat at sinag mo. Masasayang lang kung mag-give up ka. Kaya wag. Lalong didilim ang pamilya mo. Lalong hindi nila malalasahan ang kabutihan ng Diyos. Napapagod ka lang kasi gusto mong kayanin lahat. Kapatid, hindi mo dapat kayanin lahat. Gaano ba karami ang kailangang asin para sumarap ang pagkain? Isang sako? Hindi lang. At gaano ba kalaking liwanag ang kailangan para ma-focus ang pansin mo sa liwanag? Kunyari, madilim ito. Magsindi ka lang ng kandila, mawawala ang dilim. Kasi ma-focus sa liwanag ang ating pansin. Let's just do our part. Hindi mo kailangan kayanin lahat. Kung ang Diyos ang siyang sumasagot sa problema ng mundo at ng pamilya mo dahil sa iyo, siya rin ang tatapos magbibigay ng fulfillment sa sagot na ito. Ito sanang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko Alam kong di ringgit ng Diyos sapagkat alam niya ang sitwasyon ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. ringgit ng Diyos Pumikit tayo. samo ko. Panginoon, maraming salamat for reminding us, pagod lang kami. Hindi nawawala ang aming alat. Hindi nawawala ang aming sinag. May magagawa pa kami. May mangyayari pang maganda sa pamamagitan namin. Dadaloy pa ang grasya mo sa pamamagitan namin. Pasensya na, Panginoon. May mga times na akala ko wala na. Parang wala na akong ibibigay. Parang wala na akong maibibigay na pasensya, pagmamahal, pera, pagpapatawad. Napapagod lang. Tulungan mo ako, Panginoon. Muli akong lalaban. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan.
Ikaw ang sagot ng Diyos sa mga dinaranas na problema ng mundo, lalong-lalo na ng mundong ginagalawan mo. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay ngunit hindi niya tayo pababayaan. Kaya makakaasa ka, kapatid. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang Basta kapag napapagod, pahinga at punta dito tuwing linggo, tuwing Sabado, magdasal, mag-recharge lang. Dito galing ang alat mo, dito galing ang sinag mo, dito galing ang lakas mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta wag kang tatalikod sa Diyos. Mahirap maunawaan sa ngayon, pero everything will fall in its proper place pagdating ng panahon. At pasasalamatan mo ang Diyos na hindi ka sumuko sa anumang problema. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Brethren, today we are called by the Lord to be salt of the earth and light of the world. Let us ask for the grace to live up to this dignity and mission so as to lead others to glorify God. With confidence, we pray, Lord, be our strength and our light. Lord, be our strength and our light. For the Church, may the Lord fill Pope Leo, bishops, priests, deacons, and all those who serve in the Church with light and consolation as they guide the faithful in the way of truth and holiness. We pray. Lord, be our strength and our light. For all who serve in the government, may they shun dishonesty, corruption, and self-interest, so that integrity, truth, and justice may prevail in their service of their countrymen. We pray. Lord, be our strength and our light. For those living in the darkness of sins, hopelessness, and unhappiness, may the Lord enlighten their minds and hearts, that they may recourse to Him and find new meaning, love, and happiness in life. We pray. Lord, be our strength and our light. For all of us gathered here, may we be active in works of love and mercy, that our light may break forth like the dawn and our spiritual wounds be quickly healed. We pray. Lord, be our strength and our light. For our departed loved ones, may eternal light shine upon them in the Father's kingdom. We pray. Lord, be our strength and our light. Let us pray for the urgent concerns of our community and for our personal intentions. We pray. Lord, be our strength and our light. Guide us by your light, O Father, that we may also shine your light to all people and the whole of creation. We ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. Offer authority.
lipunan. Sa aming pagtanggap sa iyo, ikaw naway manan. Sa aming mga puso nang lumago sa kabanalan. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at talak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at talak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang maihandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay.
iyo, Panginoon, ay tinapay at talak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay ang tinapay at balak sa gisag ng aming We bring unto your table with humble hearts, O Lord, the bread and wine, the fruits of the land and of the vine, transformed beneath the hands of your chosen priest. We shall receive with open hearts eternal life bestowed. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O Lord our God, who once established these created things, to sustain us in our frailty, grant, we pray, that they may become for us now the sacrament of eternal life through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just, It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For when your children were scattered afar by sin, through the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself, that a people formed as one by the unity of the Trinity, made the body of Christ and the temple of the Holy Spirit, might, to the praise of your manifold wisdom, be manifest as a church. And so in the company of the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim, Holy, holy, holy Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this
in memory of me. The mystery of our faith. When we eat this bread and drink And this drink cup, this cup, we we proclaim your death, O O Lord, until until you you come come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. We pray for departed loved ones. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of La Salette, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Payapaan po. Peace be. Peace.
the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Panginoon ko, ang buhay mong bigay ay minsan lang magdaraan sa akin. Kaya't bilang isang pag-alay, ito'y aking ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang pumayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Turuan mo maging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya bilang isang pag-alay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin.
landas ko'y hawi ng huwawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, nawin at gawing ulan, lahat sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadlak, ako'y muling ibangon mo, at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyan nan, sa landas ko'y hawi ng huwawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan, lan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadlan, ako'y muling ibangon mo, at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka, maglilingkod sa'yo. Maglilingkod sa'yo. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Pasasalamat at sa'yo'y aming sasamitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat at sa'yo'y aming sasamitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. O God, who have willed that we be partakers in the one bread and the one chalice, grant us, we pray, so to live, that made one in Christ, we may joyfully bear fruit for the salvation of the world, through Christ our Lord.
Amen. Holy gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakiisa at sa mga tinutulong ninyo na nagiging dahilan upang ang Kwasay Parish na ito ay maging asin at liwanag din sa maraming mga simbahan dahil sa mga natutulungan natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Yung mga nakikita po ninyo sa TV na ina-update ko kayo as regards sa construction ng mga chapels. Malaking bahagi po yun pero napakarami pa yung hindi ko po na i-report sa inyo na itutulong po ninyo. Kung makikita po niyo yung listahan, ay magugulat kayo kung saan-saan nakakarating yung tulong niyo. Kaya maraming pong salamat sa inyo. Salamat. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. The Lord be with you. And with your And may spirit. Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Amen. Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang siramis, pagsintang sa talinis sa iyo